Buong mundo na itay kapuso. Perang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy. Welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Ang bisita po natin ngayong hapon, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Mga nanay, tatay, kapuso, Sania Lopez. Salamat, Sania. Salamat sa iyong pagdalaw. Salamat, Tito Boy. Kanina po, bago kami mag-umpisa, ay si Sania nang nag-i-interview sa akin. But I'm so happy because you're doing mga lihim ni Orduha. Yes po, Tito Boy. Exciting. Sobrang exciting. And nakakatuwa kasi, syempre, nakasama ko ulit dito yung mga sangre, yung mga kapatid ko sa sangre, si Kylie at si Gabby. So, parang ito yung reunion namin. At syempre, lahat kami nag-iba na, kumbaga, iba na yung mga atake namin kung paano umarte dati kasi hindi pa kami masyado, lalo na ako bilang baguhan. So, nakita namin yung grow. Yan po ang isa sa mga lihim ni Orduha. Sanya, let's do the fast talk. Let's go. We have 2 minutes and our time begins now. First Yaya, First Lady. First, Yaya. Danaya, Orduha. Both? Mas mature, kaedad mo. Mas mature. Tisoy, Moreno. Tisoy? Guwapo, matalino. Guwapo. Cool guy, sweet guy. Cool guy. Showbiz, non-showbiz. Both? Depende. Huggable, kissable. Huggable. Posible o hindi, ma-in love sa leading man. Posible. Posible o hindi, manligaw sa lalaki. Hindi. Your first job. Model. Ideal boyfriend. Mabait. Celebrity crush. Paano ka magpapansin sa crush? Ganun. Sex is part of your body. My eyes. Joke, Jack. Joke na lang. Madalas yung pinag-aawayan ni Jack. Pagkain. Sinong mas maganda, Barbie o ikaw? Oh my gosh. Sino ba? Barbie na lang. Barbie. Mas masakit, injection o rejection? Rejection. Mas mahirap umarte o mag-vlog? Mas mahirap mag-vlog. Morning person or night owl? Night out. Smartest na taong kilala mo? Smartest, may manager. Tawag sa'yo sa bahay? Shy. May genie, anong inyong 3 wishes? Sana maraming pera. Sana makatulong ako sa maraming tao. At ayun, maging masaya lang. Taong di mo makakalimutan? Daddy ko. 1 piece or 2 piece? 2 piece. Wealth or beauty? Wealth. Love or flame? Love. Gusto mo bang magka-boyfriend this 2023? Yes or no? Yes! Gusto o ayaw sumali sa beauty pageant? Pwede. Lights on, lights off? Depende. Happiness or chocolate? Oh my gosh, dito may ang hirap. Both. Best time for happiness? Night, siguro. Complete the sentence. Hindi mo alam. Ako si Sania at ako ay... Mahusay. Wow! Walang follow-up yun. Mahusay saan? Ayoko. Wala, Tito Boy. Isa na naman yan sa mga lihim ni Orduha. Tito Boy. Nag-uumpisa pa lamang tayo. Maraming salamat, Sania. Salamat po, Tito Boy. Okay, diyan ka lang. For today's talk, ang pag-uusapan natin ay utang na loob. Utang na loob na madalas nating naririnig sa show business. Sanya, ito, applicable ito sa'yo. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, January is the death anniversary of Kuya Germs. Yes po. Tama, no? January 8. Oo. At Kuya Germs discovered you. Siya yung unang nagbigay sa iyo ng break. Tama? Tama po. Ang tanong ko, at ang tanong ng marami ito, ang utang na loob ba, paano binabayaran? Ang utang na loob ba, gaano katagal binabayaran? Nababayaran nga ba ang utang na loob? Pananaw mo? Kaya pong bayaran yun. At, Paano mo binabayaran ang utang na loob? Kailangan, hindi mo sila kalimutan. Kahit na ano pa yung naging success, ano pa yung mga na-achieve mo sa buhay, importante na kung sino yung mga taong tumulong sa'yo nung walang-wala ka pa. Sila dapat yung hinding-hindi mo kakalimutan ngayong meron ka na. Pero napakahirap yan, lalo na sa industriya natin. In the fame business, marami ang nakakalimot. Fame can make you forget a lot of things. Kaya kinakailangan may tagatapik sa'yo na, uy, ito yung mga taong tumulong sa'yo. Importante yun. And it can be difficult dahil minsan na blur yung ating pananaw sa maraming bagay dahil sa kasikatan. Minsan, it comes in the form of criticism. Minsan, may close ka sa'yo na nagsasabing, Sanya, Boy Abunda, panandalian lang yan. Di ba? Ang pananaw ko naman ay dapat tinatanaw ang utang na loob. At
nababayaran ba ang utang na loob? Nababayaran, pero palagay ko walang sapat ibayad. Dahil hindi yun material eh. May kasama yun na pagmamahal, may kasama yun na respeto. Paano mo babayaran yun? You have to be, the best of whoever you can. Yes. Tama ka doon, Sanya, na hindi mo talaga dapat kalimutan, lalo na ang mga taong nakatulong, mga taong nagmahal sa'yo. Salamat, Sanya. Salamat po. Yan po ang ating for today's talk. Maya-maya lamang ay umpisa na namin ni Sanya ang aming kwentuhan. Pero ito, Sanya, para sa'yo. Dahil naalala ko, first yaya. Opo. Alam ng lahat, that role was not for you. It was for the Queen, Marian Rivera. Marian, muli maraming salamat. Tumatanaw talaga ako ng malaking utang na loob because she was our first guest dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Nung lumabas ang balita na ikaw ang first yaya, ang daming kumutya, ang daming ng insulto, didiretsahin kita, ang daming hindi naniwala sa iyong kakayahan. Tanong ko, how did you survive? Paano ka lumaban sa mga panahong yon? Ang kasagutan, Nanay, Tatay, Kapuso, sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin, Sanya Lopez. Sanya, naniniwala ka sa swerte? Opo. Pero nakadepende pa rin yung swerte sa'yo, Tito Boy. Ikaw ang gumagawa ng swerte Ikaw mo. yung gumagawa ng swerte mo. Sinasabi ko ito, ang maswerteng tao, hindi pinapansin ang malas. Ang malas, walang ginawa kundi maghintay ng swerte. Opo. Okay. Puntahan natin yung kwento mo sa first yaya. At ang laban na ginawa mo doon. It was not meant for you, it was meant for Marian Rivera. You were counted out of the race even before it started. Ika nga. Yung parang, sino ba ito? Kaya ba niya? Lahat na yata ng pwedeng sabihin. Opo. Paano ka lumaban? Marami na ang nagdududa talaga sa akin. Pero lagi kong iniisip na galingan mo lang sa ginagawa mo. Kahit na hindi makita ng mga taong to, alam mo may nakatingin sa'yo kung na ginagawa mo yung best mo. Ano yung pinakamasakit na nasabi sa'yo? Na hindi ko deserve yung lahat ng mga nakukuha ko, Tito Boy. Dahil? Dahil may mga mas karapat dapat, may mas sikat, ganun. Lahat ng ito sinasabi straight sa'yo o nababasa mo? Yung iba po, nababasa ko, ganun po. Yung iba, naririnig ko na lang sa iba. Kanino ka nagsusumbong? Pinagdadasal ko na lang, Tito Boy. Kasi ayoko rin makitaan ako ng kahinaan ng family ko, ganun. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mong makita na minsan nanghihina ka? Kasi nasanay ako na parang kami yung tumatay ng kapatid ko, si mami ko, kumbaga parang dapat lahat tayo strong sa family. Dapat hindi tayo makitaan ng ganito, na mahina tayo. So, as much as possible, pagdasal na lang natin, tapos gawin na lang nating maganda yung, mali mo, makatulong pa yung mga ibang comments ng tao para mas galingan mo pa. Pero may mga pagkakataon na kahit gaano tayo katapang, nanghihina ka talaga. Apo, Tito Boy. Ano yung, may karanasan ka ba bilang artista, bilang tao na, ano ba ito? Parang hindi ko na yata, Kaya. Oo, yung kaya ito? Hindi, Tito Boy. Hindi mo pinagdadaanan yun? Hindi. Ayokong pagdaanan din yun. So, hanggat kaya ko, na-controlin kung ano man yung feeling ko na magpapadown pa sa akin. Mas hinahelp ko yung sarili ko. Hindi, kaya mo yan. Kinakaya ng iba. Bakit hindi mo kaya? Si Orduha kasi, sa aking pagkakaalam, ay tagapagtaguyo din ng kanyang pamilya. Opo. Hindi lamang sa bayan, kundi sa pamilya niya. Ikaw, Sanya, you started to talk about your family. Paano mo itinataguyod ang sarili mong pamilya? Tito Boy, sa lahat naman po yata nakakaalam na hindi po marangya yung buhay namin, nawalan po ako ng daddy nung 1 taon pa lang po ako. So kami po talagang magkapatid ni Jack ang nagtulungan at si Mami para maitaguyod po yung pamilya. Hindi ko rin po kinoconsider na ako lang din po yun. Oo, may katulong ka. And that's very good. In other words, lahat kayo nagtutulong-tulong. Pero ano yung pinakamahirap na pinagdaanan nyo as a family? Sa family namin, syempre, nung mga bata kami, naranasan agad namin yung,
mahirap pala yung buhay namin. Akala namin normal lang yun. Yung normal lang na kumakain kayo ng, kumakain lang kayo ng talbos ng kamote, nakuha lang dyan sa labas, ganun. Tapos masaya na kami kasi may bagoong yun. Uuulaw na namin yun, ganun na. Tapos, hanggang sa, napapansin ko na habang lumalaki kami, naghihiwa-hiwalay na din kami. Ako nasa Laguna, kuya ko nasa Bulacan, si mami nasa Maynila, nagtatrabaho. Yun, nag-aaral ako, nag-aaral yung kapatid ko. Tapos may mga time din na minsan wala pa lang kami pangkain tapos iuutang na lang tayo, ganon. Parang ganon yung nangyayari sa amin. Akala namin normal yun, Tito Boy. Ang nangyayari rin, parang napasok namin yung ganito na, may masarap pa palang, meron pa palang ganitong buhay. Kasi masaya na kami ng Tito Boy eh. Parang yung simpleng bagay na kumakain kayo ng sabay-sabay minsan. Masaya na kayo na parang ang sarap-sarap ng pagkain nyo. May tuyo, umaga, ganyan. Tapos yung bahay ninyo, kahit hindi naman ganun kaganda, importante yung magkakasama kayo. Yun yung simpleng buhay. Alam mo kung na bakit masarap. kita naiintindihan? Galing din po ako sa napakahirap na pamilya. Hindi rin kami mareklamo dahil ang akala namin, katulad namin ng lahat. Oo, di ba, Tito Boy? Totoo yun. Oo, na halimbawa yung nakausap ko nung isang araw, yung kaibigan ko at kamag-anak, si Aster Amoyo, noon pag may asin, halimbawa, nalagyan ng kalamansi. Opo. Tapos kalamay ang tawag sa amin, yung ulam na matamis. Ang akala namin, lahat ganun. Ganun. Oo, so we were not complaining. Ang tanong ko lamang, bakit kayo nagkahiwa-hiwalay? Mama mo nasa Maynila, si Jack nasa Laguna. Ako nasa ikaw ang nasa Laguna. Laguna, tapos si Jack Jack po nasa nasa... Bulacan. You're talking about Jack Roberto. Si Jack naman ay nasa Bulacan. Hindi ka nag-complain? Hindi mo question yung setup na yon? Hindi po, Tito Boy, kasi ang naintindihan ko na eh. Kasi mami ko po nagtatrabaho, yung kuya ko kailangan mag-aral, tapos ako din, yung minsan nagpapaaral sa kanya, si Lola, ganun po. Tapos ako, yung mami ko, so dito po. Yung Lola ko po nasa Bulacan, kaya nagkahiwa-hiwalay po kami. Nung una kang kumita ng malaking halaga, anong ginawa mo? Sinare ko yun sa mami ko, tapos kumain kami sa isang fast food. Sabi ko, Mama, masarap pala to. Sabi ko, Mama, masarap pala yung pagkain na to. Sabi ko, ganito. Kasi usually kumakain lang kami sa fast food pag birthday ko, kung sino may birthday ko, kanyari, good graduation, ganyan. Parang yun yung treat namin sa isa't isa, Tito Boy. Okay. Gusto ko malaman kung anong klaseng kapatid ka. Ikaw ba yung tipo, hypothetical po ito. Halimbawa, si Jack, Apo. nagkasala. Ikaw ba yung tipong kapatid na, Jack, nagkasala ka, harapin mo. Susuportahan kita. O ikaw ba yung kapatid na, Jack, nagkasala ka, lahat gagawin ko para mapagtakpan? Apo. Nasaan ka? Nandun ako, Tito Boy, sa nagkasala ka at dapat nating harapin yan. Para matuto ka next time. Kasi alam mo nagkasala ka, hindi mo pwedeng baliwalain yun. Nagkamali ka, dapat harapin mo yan. At alam mo dapat kung paano rin itama yan. May laban ka bang aatrasan? Wala po, Tito Boy. Lahat lalabanan mo? Lahat lalabanan ko hanggat alam ko na kami yung nasa tama o ako yung nasa tama at alam kong wala akong inaapakan at tinaagrabyado ng ibang tao. May kinatatakutan ka ba? Si Lord lang po. Siya lang kasi alam ko na siya yung nakatingin sa lahat ng ginagawa ko po, Tito Boy. Okay. Kung meron kang hihilingin kay Lord ngayon, love month eh. Di ba? Valentine's. Anong hiling mo? Love month ba, Tito Boy? Pag-uusapan natin na sa May kinalaman sa pag-ibig, di ba? Love. Pag-ibig, syempre, Lord, ibigay niyo na sa akin yung alam kong karapat-dapat para sa akin. Hindi ako nagmamadali, pero alam ko na ibibigay sa akin sa tamang panahon. Kailangan seryoso na yung tao sa akin. Kailangan hindi na tayo naglalaro. Ganun. Sanya, alam mong sikat ka. Hindi po. Hindi mo alam? Oo, alam mong sikat ka ngayon. Dumami ba ang kamag-anak, ang kaibigan? Dumami po. Opo, parang may nagmamano na nga lang po sa akin, ninang o kaya pinsan, ganun. Tapos eto nga pala yung number ko na. Pwede isend mo sa Gugulat na lang ako, ganun. Nakasenda lang po sa akin bigla. Asa kayong expectations? Marami ka namang kita, pahiram naman dyan. Baka naman ako po. Pag nangamusta na, Tito Boy, minsan mag-check ako ng messenger ko, tapos ay,
kamusta? Tapos kasunod na dun yung... Baka naman pwede. Baka naman pwede, opo. Minsan ang hirap rin talaga, Tito Boy, na hindian. Kasi alam mo naman na kahit paano, eto rin yung mga taong, talaga halos lahat tumulong rin naman po sa amin, That's ng mga true. kamag-anak. Hindi rin kami pinabayaan ng mga kamag-anak namin. Kaya kung kaya kong tumulong at kaya kong matulungan ng lahat, tutulungan ko po. Pag-usapan naman natin ang mga lihim ni Urduha. Hindi, pamagat kasi ng iyong susunod na serye ay mga lihim ni Yes. Urduha. We're not going to talk about the secrets of Urduha. Yes. Pero kung magbibigay ka sa akin ng 4 na sikreto ni Sanya, Opo. ano-ano ito? Sikreto, Tito Boy. Mga lihim siguro. Ay, naku, marami siguro yung... May mga ibang nakakaalam nito, Tito Boy, pero halos yung iba hindi din. Na malakas talaga akong kumain. Hainan mo ko dyan, Tito Boy. Kung ano yun nandyan, basta pwede akong kumain, kakainin ko lahat yan, Nagkakamay? Tito Boy. Opo, nagkakamay ako, Anong Tito paboritong Boy. ulam? Tuyo talaga. Nakasanayan ko yun. Medyo everyday namin yun, Tito Boy, dati. Oh, okay. So that's number 1. Number 2, Opo. pangalawang sikreto ni Sanya. Pangalawa kong sekreto, eto, Tito Boy, hindi alam ng nanay ko tsaka ng mga managers ko. Lumaban po ako sa isang pageant that time. So, akala nila, naka-in-house kami. Yun po kasi ang uso dati sa pageant. Akala nila, focus ako sa ginagawa ko na nag-aaral ako, yung mga candidates ko, akala nag-aaral ako question and answer. Hindi nila alam. Eto na ngayon, Tito Boy. Question and answer ng kinabukasan. Siyempre, Hakot Awards. Kasi medyo naging confident ako kasi sinabi medyo okay na contender daw to si Sanya. Ay, saka panalo ka. So, Oo. parang feeling ko gano'n na, Tito Boy. Okay. Tapos eto na, siyempre, na-relax ako. Hindi nila alam, nakipagtsikahan lang ako doon sa mga co-candidates ko. May Q&A. Hindi ako prepared, Tito Boy, na-block talaga ako. Naalala mo yung tanong? Hindi na, Tito Boy. Kasi wala talaga ako naisip. Parang natulala lang, ay, may question and answer pala dito. Akala ko yung ano lang. Question and answer pala to. Ganun, Tito Boy. Pero ang natutunan ko doon, Tito Boy, you have to be prepared talaga lagi. At hindi Okay. mo talaga dapat pabayaan. Maging handa ka lang. Focus, di ba? Focus ka. Focus. So, natalo ka doon. Natalo po ako, Tito Boy. Pero, yun lang. Okay, number 3. Number 3, Tito Boy, siguro yung isa, marami akong, yung sa father ko po. Pero bago yung father ko, Tito Boy, baka maiyak ako agad. Ito na lang, Tito Boy. Yung, sa ano siguro, masyado akong passionate, Tito Boy. Alright. Yes. So, siguro Binibigay feeling ang ko, binibigay ko ang lahat. So, kaya natatakot ako na ma-in love agad. Kasi, masyado akong passionate sa trabaho ko and gusto ko mag-focus lang din talaga. Baka mapabayaan mo. Baka mapabayaan. Pero Sanya, na-in love ka na? Hindi ko alam, Tito Boy, kung in love ba talaga yun o na-in love ba talaga ako. Kasi, So, hindi ka sigurado? Hindi po ako sigurado. Oo. Tito. Pero sigurado ka na pag nagmahal ka, Todo. todo. Okay. Ibibigay ko talaga lahat, Tito. Okay, number 4. Tutulungan na lang kita because I know you wanted to talk about your father. 1-year-old, pumanaw ang tatay. Apo. Hindi ka na niya naabutan. Yes. Hindi na niya mapapanood ang mga lihim ni Urduha. Urduha. Pero halimbawa, andyan lang siya. I mean, he's an angel watching over you. Ano ang nais mong sabihin sa tatay mo? Tito Boy. Actually, Tito Boy, nagtatampo ako kay Daddy. Isa yun sa mga hindi alam ng family ko. Parang, lumaki kasi kami walang tatay. Parang naramdaman ko na, ang swerte niyo naman kasi may tatay kayo. Naramdaman niyo kung paano kayo alagaan ng isang tatay, paano kayo gabayan, ganun. Hindi ko naranasan yun. Hindi ko po naranasan yung Tito Boy. Madalas po, nagtatanong ako, ano ba yung pakiramdam na nandito ka? At kung nandyan siya, yun ang tanong na gusto mong itanong. O nagtatampo ka pa rin? Oo, go ahead. Naiintindihan ko na yung Tito Boy ngayon. Siguro, Daddy, kung nanonood ka ngayon, alam ko nandyan ka. Kung nasan ako, alam ko nandyan ka palagi at alam kong ginagabayan mo ko. Maraming salamat sa'yo. Kasi naiintindihan ko lahat ng mga bagay kung bakit, may rason pala kung bakit ka rin nawala. Masakit sa umpisa na nawala ka. Pero sana nakita mo yung success na meron kami
ni Kuya. And proud ako. Proud pa rin ako naging daddy kita. Thank you, Daddy. Maraming salamat, Sunny. Thank you. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa amin dito sa Fast Talk. I wanna meet Jack one of these days. Napag-usapan lamang namin ni Barbie when Barbie and David guested on the show. Hindi ko alam na nag-meet na kami ni Jack. Jack, I'm apologizing. Nung siya'y bata pa. Opo, Tito Boy. Talaga? And before po, nag-join siya ng pageant and kayo po yung host that time. And meron siyang natandaan lagi. Kasi meron siyang isinagot na parang may nakuha po siya sa inyo that humility is a virtue na hanggang ngayon, kahit sa aming magkapatid, ina-apply po namin yung Tito Boy. Wow. Yes, Salamat. totoo po yun. Maraming salamat, Jack, for remembering. Yes. Maraming salamat. Humility is a virtue. Will always be. Mabuhay ka at antabayanan po natin, abangan ho natin, hintayin ho natin ang mga lihim ni Your Orduha. Salamat, Tito Boy. Salamat po. Flowers for Sunny. Thank you, Tito Boy. Ganda-ganda mo pala. Thank you po. Salamat. Oo, maraming salamat. Thank you. And kita tayo muli. At magkwentuhan tayo muli. At ikaw naman na mag-i-interview sa akin. Ang galing mo mag-interview, ha? maraming Tito Boy. salamat. Thank you po. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat sa inyong pagpapatuloy po sa amin, sa inyong mga puso at tahanan. And always remember, be kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag, say thank you. Usap tayo muli bukas. And goodbye for now. God bless.